Hey guys, good morning, di ba? Grabe yung sunrise sa face ko. Good morning! It's 6:30 and nandito pa ako sa Cavitex. Ito na naman tayo, pupunta tayo sa office and welcome to the third episode of A Day in the Life of an Accountant in Makati. Ayan, so may build up na ng traffic as expected kasi it's Monday morning, so kakagaling lang sa weekend. And I'm hoping na makarating sa office by 7:30. Kaya pa naman siguro 1 hour pa. So yun, ang ultimate goal is makarating sa office before 8 a.m. Dahil wala akong meeting per se na nakaschedule today kasi nireschedule ko silang lahat tomorrow due to a visitor. So meron kaming bisita na dadating sa office. It's a client from overseas. And, ayan. So, imi-meet namin siya nung team. Yung client na to is, ititrain niya yung staff na na-hire namin for them, for their company. Sakto kasi first week of the month. So, sa mga hindi accountant na naligaw sa video na ito, ang mga accountant kagaya ko, sobrang busy namin during the first 2 weeks of the month. So, usually first week nga lang, depende kung gaano kabilis yung closing nung month end kung tawagin. So, dun pinaprepare yung reports and everything. But with this experience today, and the next 2 weeks, so the client will be here for 2 weeks focusing on training the new person around content. It takes me back doon sa panahon na nag-start pa lang ako dito sa BPO. Because I've undergone the exact same thing. Because I underwent the exact same thing in terms of training. So with the training, syempre, kikwento ko yung sa end ko, di ba? Back then, in November 2013, na-hire ako dito sa account, dito sa bagong company. And ang expectation is that I'd be in the office for 2 weeks and will be trained by the client. So, ayun. Nasign na nila yung client ng company, pero wala pa silang tao. Nangyari yun back in 2013. Usually, nangyayari pa rin naman siya, but my experience is different kasi nakabook na ng flight yung kliyente ko. And they initially started with 2 FTEs, so 2 full-time employees. Tapos, I had to take terminal leave dun sa Big Four ko na employer just to meet the timeline. O, diba? grabe kagustuhang lumipat ng trabaho. Ang kagandahan dito sa i-meet namin na client this week is that na-meet na niya yung staff. Because she was involved sa interview pa lang. So, sa selection process, kasama na siya. And with my story, back in the day, ang na-meet ko lang during interview is yung dalawang, I'm not sure what their position back then, but sabihin na natin operations manager. So, may dalawang operations manager na nag-interview sa akin. After noon, I believe it's the same day, then nakausap ko yung acting HR officer. Yes, acting HR officer kasi back then, wala pang HR department yung kumpanyang pinasukan ko. Ayun. And naalala ko, so the last time, kinento ko sa inyo yung unforgettable story dun sa Big Four interview ko. So, hindi pa patalo tong si BPO. Meron din akong unforgettable story dun sa aking interview. And, it is with the acting HR officer. So, nag-uusap lang kami, casual lang. Pero naisip ko, siguro dahil umabot na ako sa kanya, okay na sa akin yung operations manager, good for hiring na kumbaga. Ang di ko malilimutan is habang nag-uusap kami ni sir, na I found out na siya paling accounting manager ng company at the time. Nag-uusap lang kami, casual lang. I believe nagtatagalog pa nga si sir. Tapos bigla niyang sinulat sa resume ko kasi dati, hello sa mga tao ngayon. Dati po, face-to-face ang interview lagi. Kailangan pumunta sa kumpanya. Ngayon kasi puro online na eh. Pero si sir, with the printout of my resume, he said, alam mo kasi Rhea, ito ang pwede kong i-offer sa'yo. Chen. Sinulat niya lang yung number dun sa papel. So parang, uy, ganito pala ang kalakaran dito. Sa sarili ko lang. Pero ayun, alam ko, tumawad pa ako ng konti. And then, hindi naman ako kinailangan mag-decide right then and there. So I think I decided overnight.
for the opportunity. Pero sabi nga nila, di ba, paparating na yung kliyente, so they need my decision as soon as possible. And ayan, since that fateful beginning, nandito pa rin ako. So yun, ang aking unforgettable interview with this BPO. With my first week, sabi ko, nandun yung client. So since nandun yung client on my first day sa company, pinapunta nila ako sa office the week before for a quick orientation lang. So siguro just in case dumating yung client ng maaga on that Monday na first day ko, aware na ako sa mga bagay-bagay about the company. And they walk through the client information about dun sa account. Nakakatuwa yung client kasi nag-prepare sila talaga for handover with this outsourcing thing. Kasi I think it's their first time outsourcing any process. Tapos accounting pa, di ba? With that, pagdating nila sa Manila, sa Makati, literal na meron silang handbook or instruction manual around month-end processes. As in, naka-label pa siya kung anong topic. Nandun yung screenshots and notes. And I could say I'm very lucky na ganun ka-tailored yung naging training program ko. So sa ngayon, tuwing may new hire kami, nagtitraining pa rin naman. Pero it's usually, shadowing. So depende sa account, depende kung ano yung availability ng magiging body mo or ng trainer mo. Yun yung magiging session for you. Although meron kaming mga formal training, pero hindi siya ganun ka tailored during the first week or so kasi nga depende kung gaano ka na magiging busy sa pangailangan ng client mo. With my training back then, maliit na yung office namin eh. Nag-join ako sa company, there were only around 30 employees. Ang ID number ko at that time was 30. Pero nung nagpalit kami ng system, ewan ko ba't naging 33 na. So may 3 ghost employees. Hindi, joke lang. So yun, ang liit lang before, so isang room lang kami, and we were being trained sa kitchen table. Kasi isa lang yung office or room, isa lang yung room dun sa office, and that's the pantry. So, 4 kami, 2 client, 2 kaming staff. Tapos, harap-harap lang kami sa kitchen table with our... May laptop ba kami nun? Wala pa nga laptop at that time eh, kasi CPU and 2 malaking monitor. So, the kitchen table, kwentuhan lang. We go through the manual, so nag-discuss yung 2 client, kung yung processes, and then we go to the operations area. Doon talaga yung hands-on. Kasi nandun yung mga computer. And from then, the rest is history. Charot, kinap na agad. Pero nakakatuwa kasi last month, or I think it's around Christmas time, nung medyo marami pang time of work, I went to the big house. So yun nga yung tawag ko sa bahay ng parents ko. And I used to live there. Nag-declutter lang ako ng stuff. And then I saw in one of the boxes yung very first ko na notebook dun sa BPO firm. And it's galing from the client. Pagdating nila sa Philippines before, ang dami nilang dalang merch. So, merchandise ng company nila. And ultimo notebook provided kasi may compendium. Ayun. So, naka-leather cover yung notebook na galing sa kanila. Hindi yun na yung ginamit ko for the training session. Okay. So, ayan. Nakalagpas na tayo. Hello, guys. Kung papansin nyo, dumilim na kasi pauwi na tayo. Merong hindi kaaya-ayang nangyari kaninang umaga. So, kasalanan ko naman yun. Nalobat yung mic. Kaya, ayun. So, yung 10 minuto kong chika, mula dun sa pagputol kanina hanggang sa pagtatapos ng vlog, ay nawala. Okay, lesson learned. But anyway, sabi ko tuloy ko na lang yung pagkikwento ngayon pag-uwi. Time check, it's almost 4:30. And, andito na tayo sa Naiyaks. Naiyaks, pauwi na. Sakto pa lang yung traffic. Kaya, nakakatuwa din nakalis ako ng around 4 kanina. Andun pa yung client, tsaka yung staff na nagte-training. Pero pauwi na rin sila maya-maya.
Okay, so ito, lumipas na nga yung araw. Ituloy ko lang yung chikahan. Sabi ko nga kanina, yung notebook ko na very first, nahanap ko pa. Tinapon ko na rin yata. Okay na natin mag-move on. Pero baka pinicturean ko pa yung first 2 pages. Wala. Nakakatawa pa kasi yung sulat ko at the time, sobrang detailed. Pero ngayon, kung mag-notes ako, maliliit na yung info. Hindi yung sulat kasi ang pangat na ng sulat ko ngayon. Gusto na lang may maisulat. But anyway, looking back dun sa 2 weeks, sa first 2 weeks ko sa company, ang alam ko hindi pa naman ako ganito kadaldal noon. Siyempre, nag-a-adjust pa. First time ko kayang may ma-encounter na foreigners face-to-face ng matagal. Pero naging madali naman yung adjustment kasi mababait naman sila na accommodating. Kung meron mang naging challenge, siguro on that first 2 weeks, yung intindihin yung accent nila. Okay. Hindi siya ganun kahirap, siguro, ngayong babalikan ko na lang. Pero, alam naman natin na ang Australia ay isang dating British colony. So, ang accent nila or ang language nila is really British English. So, merong words na specific sa kanila. Sila lang gumagamit. Or minsan yung pagkaka-pronounce lang and yung slang. As you go by, masasanay ka rin naman. Pero di ba tayo sa Pilipinas, American English tayo. So, very konting consciousness or magtatanong sa kanya, sa mga tao. Pag di mo naintindihan, okay lang naman na magtanong. Can you say that again? Or pardon? Sa kanila yung usually, pardon? Okay. Mabait naman sila, malumanay magsalita para kung mabagal man, mas maintindihan mo. And then, ako din, yung naging strategy ko over the years, tuwing nag-uusap kami, tinatanong ko na lang din kung ano yung word. Or, kung online naman yung meeting, syempre, i-google ko na lang din agad. Kasi minsan, interesting malaman yung mga phrases na, parang idiom, ganyan. Okay, yung pala ibig sabihin mo. Minsan yung client nagsasabi na mismo, na baka hindi mo alam, ito ibig sabihin niya. So, ganito namin siya ginagamit. Ayun. So, with that, training, meeting, ganyan-ganyan, first 2 weeks, sabi ko nga, so, winelcome namin sila sa Filipino culture, kumain sa Feli J's yata yun. Or, Feli J. Tapos, kung saan-saan pa kami kumain, ng Filipino food, nag-KTV din kami. So, nakita nila ang kagalingan ng mga Pinoy, bumirit, kumanta. And, weekend, paano ba yung weekend? Nag-beach pala sila ng weekend. So, hindi naman namin sila kinailangang i-tour over the weekend. After that initial visit, so bumalik-balik pa sila sa Pilipinas like every 6 months or at least once a year. So that's to check in with the team or mag-hand over ng bagong process. Okay, dito na tayo sa, ano to? Naiiyak. Sumubaan tayo na naiiyak. So, kabitex na. Ayun. So, nag-start ka kami dalawa sa team. So, tinrain kami both sa payroll and accounts. So, eventually, naging focus ko yung accounting team. And lumaki na siya ng lumaki. Nakakatuwa lang na ang daming ipinagkatiwala ng kliyente. Kasi syempre, di ba, once ma-go through mo yung learning curve or ma-achieve mo na yung dulo, mas efficient ka na sa lahat ng bagay. And in fairness dun sa client, na-appreciate ko na faced naman yung pag-introduce nila sa akin ng mga bagay-bagay. Pag alam nila na kaya ko na tong next step, tuturo nila sa akin. Yung training ko, throughout the years, masabi ko ng combination. So, yung una, talaga ituturo sa'yo kung ano yung dapat gawin, ano yung gusto nilang output. Then, eventually, yung output na lang sabihin na ito yung kailangan ma-achieve. Mas bahala ka na dumiskarte ko pa. Maganda na naging structured yung training ko with the client. Initially nga dun sa mga libro, sa instructions, then madalas calls. So, na-appreciate ko yung growth na naibigay niya sa akin. Tapos, like today, so galing ako sa office, may new hire kami ulit sa team. So, depende lang rin dun sa magiging body mo. So, onboarding body kung paano kanya tuturuan, kung masyado na bang busy or hindi pa. So, in fairness naman doon sa first 2 weeks ko sa client, so, syempre busy kasi we ran through stuff
both accounts and payroll. Tapos, siguro yung mga sumunod na weeks, may mga petics days din naman. So, natuwa naman ako na meron pala akong petics days nung araw. So, syempre, naging busy na naging busy. And, yun nga, with the growth, so sobrang dami kong experience sa account na ito. Nalibot ko din ang Australia dahil sa client. Pero, mentioned ko before, tsaka ko nalang i-cover. Kung interested kayo marinig ang aking kwento about the Australian stories, you know what to do. Comment nyo lang ulit dyan. But yeah, overall, I'm blessed with the training structure and the trust ni client over the years. And we kept in touch. But kept in touch kasi nag-resign ako noong June 2023. Ayan. So, nag-resign ako dun sa client. Pero, nandito pa din ako sa same BPO company. Ito na tayo sa last toll gate. Lapit na tayo makauwi. Sa ako na rin ikikwento kung bakit ako nag-resign. Hindi, akin na lang yun. Labo no? Pero, just going back on today's events. Namit namin si client. So, at least, na-go through namin yung plans with touring them around sa office. Tapos, nag-train sila. Ayan, na-stuck tayo sa toll gate. And we went for lunch sa Filipino resto. So, dun lang around the area. Masarap naman yung pinili nung aming client manager. Client experience manager. So, merong nag-receive at nagtutur sa aming mga bisitang kliyente. Naisip kong i-share itong kwentong ito. Bakit? Una, dahil nga dun sa aking experience sa onboarding, personal onboarding ko many years ago. But, yung isa din is, because after 11 years of being here, it's actually the first time na nag-welcome ako ng kliyente sa opisina. And yun yung sinishare ko sa mga team leads ko din na in terms of growth, for example, or experiences, meron pang may experience na bago. Kasi kahit nakasama ko yung client on my first day dito sa BPO company na ito, ako naman is pinakilala lang rin ng someone before. Whereas ngayon, ako yung nag-receive sa kanila. So kasama akong nagplano kung ano yung magagawin, nag-organize, kung sino yung ipapakilala sa kliyente. Yung mga ganong experience. And even though last year, meron na rin akong tinor na prospect sa office. Ito kasi is kliyente na talaga. So, nandun na rin yung pag-strengthen ng relationship. Kasi, definitely, kahit hindi ako involved sa processes nila, magkakausap kami from time to time. And I am expected to keep in touch. Sige. Kanina nagte-training sila one-on-one doon sa isang room. Gusto ko sana makisit-in pero yun, graduate na ako dyan. I had my fair share of doing month-end closing and everything. So, carry na yan. And kanina, so kahit nasa office ako, wala akong Starbucks meeting today. Although, hindi ko alam, napagod ako. Siguro kay English din. Pero ito, nag-refill ako ng kape pa uwi. Pero ano to, Starbucks. Parang gusto ko ng something with sugar. Kaya hindi ako nag-black coffee ngayong araw. O siya. Pagtawid nito, malapit-lapit na sa amin. Kaya dito ko na siya tatapusin. Sorry, bumaba na yung energy ko kasi gabi na. But, for this week, and until next week, so I'll be in the office from time to time. Baka makapag-shoot ako ng videos about my other experience, or baka hindi. Let's see. But again, thank you for watching the third episode of this series. So I hope to be able to keep this series ongoing and share with you lots of stories. Sabi ko nga, 13 years na ako nagtatrabaho as an accountant. And I feel like ang dami kong gusto i-share. Pero unti-untiin lang natin. Okay, so ayan, medyo malapit na ako sa bahay. And if meron kayong any question or clarification, sorry, medyo magulo yung vlog today. But hopefully, meron kayong napulot kahit anong bagay na interesting or intriguing or something.
Okay. But yes, thanks again for staying and for watching and going through all these kwento na sinabi ko today sa vlog na ito. Maraming salamat for watching and hope to see you in the next one. Don't forget to hit like and subscribe. Bye mga kabibi!